Ilan sa mga kritiko ng PDEA-LEAKS hearing sa Senado ay may hawak pang posisyon sa gobyerno tulad ng mambabatas na kumukwestiyon sa pagdinig ng Senado. Lahat ng bumabatikos at nagsasabing pag-aaksaya lang ng oras ang pag-imbestiga ng Senado sa PDEA-LEAKS ay siguradong nabayaran. Talagang may pondo. May pondo sa pagsusuppress ng katotohanan at may pondo sa laban doon sa pagpapamulat ng taong bayan. May pondo doon sa paglabas nitong si Picoy. Tignan nyo, mag-isa lang ako. Sila, tignan ninyo, ang ginamit na nila yung resources ng gobyerno. Sama-sama pa sila. Kung titignan nyo, sino-sino ba itong mga ito? Ito yung mga nakikinabang sa administrasyon. At ito yung pagkakaroon ng negosasyon patungkol doon sa planong pagkapatahimik sa akin na wag nang magsalita. At ito yung may mga kaakibat na pananakot na ako ay papatayin. Marami sa ating mga kababayan ang nag-aabang sa kung ano ang magiging resulta sa ginagawang pagdinig ng Senado sa issue ng PDEA-LEAKS kung saan sangkot si Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga social media platforms, mababasa mo sa komento ng mga kababayan natin na pabor sila sa pinapakitang katapangan ni former PDEA agent Jonathan Morales. Batid nilang hindi madali ang labang kinakaharap ni Morales, lalo't damay ang Pangulo ng Bansa sa isyu ng kanyang kinasasangkutan. Kung merong pabor, normal lang din na may mga umaalma sa nangyayaring pagdinig dahil para sa kanila, sayang lang daw ang oras na iginugugol ng komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa para talakayin ito. Ilan sa mga kritiko ng PDEA-LEAKS hearing sa Senado ay may hawak pang posisyon sa gobyerno tulad ng mambabatas na kumukwestiyon sa pagdinig ng Senado. Ngunit para kay former PDEA agent Jonathan Morales, lahat ng bumabatikos at nagsasabing pag-aaksaya lang ng oras ang pag-imbestiga ng Senado sa PDEA-LEAKS ay siguradong nabayaran. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Morales, sinabi niya na dahil sa ginagawang investigasyon sa Senado ay apektado ang Malacanang kaya siya nakakaranas ng pananakot. Ito yung nagpapatunay na talagang apektado ang palasyo ng Malacanang kaugnay doon sa isinasagawang investigasyon sa Senado kaugnay ng PDEA-LEAKS. At ito yung pagkakaroon ng negosasyon patungkol doon sa planong pagkapatahimik sa akin na wag nang magsalita. At ito yung may mga kaakibat na pananakot na ako ay papatayin, di ba? Sinabi pa ni Morales na kung hindi apektado si Pangulong Marcos kaugnay sa issue ay hindi papalag ang Kongreso maging ang mainstream media. Dito nauuga ang administrasyon ni Pangulong Marcos dahil dito sa reaksyon ng Pangulo. Kasi kung hindi sila nauuga diyan, hindi magsasalita ang Kongreso at hindi ito walang maninira sa akin sa Kongreso at yung media. Diba? Hindi nila gagamitin, lalo na yung mainstream media, hindi nila gagamitin yan para siraan ako. Kaya sila gumagawa ng gano'n dahil talagang nauuga sila. Anya maging ang pagsupil sa malayang pamamahayag at ang paglitaw ni alias Picoy ay palatandaang pinundohan ito ng gobyerno. Yun yung indicator na yun. Talagang may pondo. May pondo sa pagsusuppress ng katotohanan at may pondo sa laban doon sa pagpapamulat ng taong bayan, may pondo doon sa paglabas nitong si Picoy. Alam niyo, hindi naman nakakapagtaka yan. Yun yung trabaho ng isang action agent. Once na magkaroon ng failure doon sa operation, merong mga plan A, plan B, plan C. In case na ma-burn out, masunog yung trabaho, merong mga diversionary tactics na ginagawa. Kaya hindi na bago yan yung ginawa ni Picoy. Sa huli, sinabi ni Jonathan Morales na hindi siya ang jukebox na kung huhulugan ng barya ay kakanta, kundi ang kasalukuyang administrasyon dahil ginamit anya nito ang lahat ng resources para patahimikin ang mga nagsasabi ng katotohanan. Hindi ikaw ang jukebox, kundi ang administrasyon. Ang administrasyon. Sila yan. Tignan nyo, mag-isa lang ako. Sila, tignan ninyo, ang ginamit na nila yung resources ng gobyerno. Sama-sama pa sila. Kung titignan nyo, sino-sino ba itong mga ito? Ito yung mga nakikinabang sa administrasyon.